Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, ang pag-uusapan po natin is yung parami na ng parami na mga scammer dito sa loob ng Canada. Actually, naobserbahan ko itong mga nakaraang 6 na buwan, sunod-sunod. May mga kaibigan kakilala tayo na nagtatanong, Sir Perds, baka may alam kang LMIA. So may nakikita tayo sa mga Pinoy groups dito sa loob ng Canada, sa iba't ibang groups na nagpo-post ng hiring, iba't ibang klase ng hiring, na nag-o-offer daw sila ng LMIA. And then kapag i-message mo naman or nag-comment ka, message ka nila sa iyong inbox, sa private, and then ang mangyayari, magkakaroon kayo ng conversation. Ang ending po, ang ino-offer po nila is cryptocurrency sa Bitcoin or kung saan-saan po. And then meron namang hihingang ka pa ng iyong bank account at kung ano-ano pang information. So nagugulat ka kasi nakalagay dun is LMIA, mag-o-offer ng LMIA. Pag tinanong mo kung saan yung company, kung magkano salary, magkano per hour, and then ang i-offer po nila is online. Mga online jobs. Tapos mayroon pang yung kailangan daw may computer ka, ganan. And then merong manghihingang ka ng bank account, manghihingi na ng pera. So ilang kababayan natin yung nakita ko na nagpo-post sa group na mga nadali po ng scammer, na yung iba may nakunan pa ng pera, yung iba naman ay ang mga offer talagang too good to be true. Kaya ilalagay ko ngayon guys ito sa screen. Sabi nga dito na itong isa nating kababayan na nag-post, gusto ko lang mag-share sa inyong mga kababayan, wag na wag kayong maniniwala ng offer daw ng job tapos online or babysitter, tapos manghihingi ng favor yung kunwaring employer mo, kukuhanin yung loob, magaling sila sa part na yan, maniniwala ka na legit sila. Then papupuntahin ka sa Shoppers Drug Mart, pabibilhin ka ng gift cards na worth 500 CAD or 300 CAD kasi nag-send sila sa email mo ng check kuno with your name. Then papa-upload sa account mo sa bank yung check, magre-reflect ngayon yung amount na sinabi nila, tapos advice nila bumili ka ng gift card sa Shoppers Drug Mart. Then i-scratch mo, open daw, i-send mo yung pic and code at i-send sa WhatsApp. So gumastos ka na pagbili ng gift card at wala yung pera mo. Never ever do that kasi ang scammer na yan, limas ang pera mo kasi binili mong gift card pero yung in-upload mo para sa bank ay fake. Tatawag sa iyo yung bank at sasabihan ka na na-scam ka at fake yung check kasi usually 3 to 4 days magre-reflect yon totoong amount sa bank mo. I-valid yung check. So para lang sa kaalaman ng newcomers, wag maniwala sa mga tao lalo na sa about sa pera. Daming scammers ang naglipa na. For your info, I hope it helps. Dahil napakarami nga po dito na nagkalat. Ito pa, nung minsan may nakita ko nag-post na 1 month pa lang, naloko na kagad sila, natangayan sila ng pera. Hello po mga kababayan. 1 month pa lang kami dito sa Canada, na-scam na po kami kaagad. Ang laking halaga po nang nawala sa amin, pang 6 months na budget na po namin yun. Sa sobrang pressure po sa paghahanap ng trabaho, nag-try po ako ng online job which is include crypto. We have idea naman po sa crypto but think hindi na po ako nakapag-isip siguro ng maayos dahil sa kagustuhan ko nga pong kumita. Ang ending, ang laki ng nawala. Sobrang stress at depression po talaga dinadanas namin ngayon. I know na di po maibabalik yung nawala at tanging magagawa na lang po namin ay mag-move forward. Pinaalam na rin po namin sa pulis pero wala rin daw po silang magagawa para maibalik yung funds dahil sa crypto po dumaan. Ni minsan never kaming na-scam sa Pilipinas. Sa isang iglap lang yung pinaghirapan naming pera at pagtatrabaho sa Pilipinas, parang bula lang nawala. Ilang gabi nang walang tulog, kakaisip at naiisip na lang umuwi ng Pilipinas pero kailangan lumaban para sa pangarap. Pero thankful pa rin po kami dahil kahit papano hindi nasimot lahat. Napakamahal na lesson to para sa amin. Dahil dito naging mas maingat kami. Kung may alam po kayong trabaho dito sa Vancouver or bandang Burnaby, paki-comment na lang po. Kailangan na po kasi talaga naming mag-work. Open work permit po pala ako. So may mga kababayan po talaga tayo na dumarating po dito dahil nga sa paghahangad nila na makapaghanap ng work. Yung iba nagtatanong-tanong sa mga group, LMI ang hinahanap. Yung iba nagtatanong ng trabaho. Ito, 1 buwan pa lang po dito, natangayan na kagad, pang 6 months nila na allowance. Kaya nga madalas kong paalala doon sa mga dumarating po dito sa Canada na newcomer, please maging mapagmasid kayo. Wag na wag kagad kayo magbibigay ng inyong mga bank account, yung mga details nyo, cellphone number nyo, and email ninyo. Kaya nga kung napansin po ninyo,
malimit dito sa aking YouTube channel. Napakarami kong nababasang comment. Sir, saan ka namin pwedeng makontak? Baka pwedeng i-post mo or makihingi namin yung email mo, yung cellphone number mo. Dati po, nagpo-post pa po ako dyan. Pag may nagtanong sa mga nagko-comment, sir, ano po yung number mo? Sir, ano po yung email nyo? Nire-reply ko po kayo eksakto kung ano yung email ko, kung ano po yung cellphone number ko. Alam po yan ng mga subscriber natin. Doon mismo eksakto ako nagre-reply. Kaya lang ang napansin ko, dumami yung mga nagme-message sa akin ng mga scammer at even sa email ko. Kaya ang ginawa ko, dinilit ko po lahat yung mga nireplyan ko ng aking email at ng aking number. Makikita nyo na naman po yan sa YouTube ko. Kung talagang gusto nyong makita yung email ko, nadyan po yan. I-check nyo lang po yung mismong channel ko. Nadyan po yung email ko kung gusto nyo pong mag-email sa akin. And then napansin ko, sunod-sunod yung mga nare-receive kong mga scammer dito sa, nagbe-message sa akin. Kagaya na lang nito, unpaid ticket alert. Tapos, nadyan yung number ko. Tapos, nagpunta daw ako sa ganitong lugar, nung ganung araw. Hindi naman ako umaalis ng araw na yun kasi may pasok ako. Tapos itong isumunod naman, may nag-message din sa akin, meron daw akong ticket na hindi binayaran sa parking. Ganun din, iba naman yun date. Pagtingin ko may pasok din ako. Paano mangyayari na may ticket ako sa Vancouver, hindi naman ako napunta nung araw na yun dyan sa Vancouver. And then mga sumunod na araw, may mga nare-receive ulit ako, unpaid ticket ulit, parking ulit. Pagtingin ko sa date, may pasok po ulit ako nito. So talagang dumadami yung scammer. Sabi ko, pati sa email ko may mga nare-receive akong kung anong ano-ano. Kaya ang ginawa ko po, dinilit ko na lang muna yung mga kinoment ko sa inyo na number ko at email ko. Kasi kung gugustuhin nyo naman talaga, makikita nyo po yung email ko dyan sa mismong YouTube channel natin. Explore nyo lang po yan na dyan sa mismong channel ko yung aking email. Iniiwasan ko po kasi may nakakapasok po mga nagko-comment sa ating YouTube ng mga scammer at nakukuha nila yung ating number at saka yung email. Kaya siguro na may message nila ako. So iniiwasan ko na rin po yun. Kaya pasensya na po kayo doon sa mga nagko-comment po na humihingi ng email ko at ng number ko. Iniwasan ko na po kasi yan dahil talagang laganap na po ang mga scammer dito. At doon sa mga kababayan natin na dumarating po dito na Sir Perds, bago lang po ako dito, gusto ko sanang kumuha ng second hand na sasakyan. Saan po ba kayo tumitingin? Kalimitan po kasi dito, mga kumukuha sila sa marketplace para doon sa malapit sa area nila. So may share din po ko sa inyo mga kababayan para may idea po kayo. Kasi meron ditong mga nagpo-post dito sa Facebook na makikita nyo, ayan, ang mumura. Pamurahan ng sasakyan, and then pag tiningnan nyo sila, meron silang makikita kayo na kaparehas ng post na ibang tao ang nagpo-post. At kung i-compare nyo, kasi gaya nga po na sabi ko sa inyo, dati nakailang benta na ako ng sasakyan dito. Alam ko ang bentahan dito ng mga presyo ng sasakyan ng iba't ibang brand, ng iba't ibang model. Tinitingnan ko hindi lang porket mura, baka mataas na yung mileage, or may baka rebuilt, or ano po ba, walang issue, mga ganon, tinitingnan ko po yan. So marami ako nakikita dito nagpo-post na iba't ibang tao na ang makikita mo, yung post ng isang tao at post ng isang tao parehas lang. Tapos ang mumura. For example, bigyan ko kayo ng idea. Yung Mazda 3, halimbawa lang ha, makukuha lang natin ng makukuha natin ng 8,000, halimbawa lang po ito. Tapos ang post lang niya ng Mazda 3, 2,000. May makikita ka ditong Honda CR-V na ang talagang bentahan ng Honda CR-V po sa ngayon dito, let's say 2012 Honda CR-V, makukuha mo dito ng mga let's say 10,000 to 12,000, second hand po yun. Makikita mo lang sa kanya Honda CR-V 2012, makikita mo sa kanya 4,000 lang, 3,000 lang. Napakamumura po. So, naobserbahan ko sa kanya, ito, ilalagay ko na lang sa screen. Pag i-message ko yung mga ganon, ito po lagi ang reply nila. Yan, if you're interested to buy, please contact my neighbor because she is the seller, and then my email. Yan, makikita nyo ganan. And then yung iba namang seller, pag minessage ko, magkakaibang tao po ito. Ayan doon, hello, yes, still available. For more information, please contact me at ayan yung email. Magkakaibang tao, magkakaibang email yung pinapa-email nila. So, alam na alam ko na po ito, danas na danas ko na ito. Dahil yan yung mga nire-reply nila, and then kapag kinontak mo sila doon sa email, yan na, doon magaganap na yung pang-i-scam po nila. Dahil kung tutuusin, pwede mong sabihin sa kanila na mag-meet na lang tayo. Sa yung lugar mo, pupuntahan ko nang ma-check ko yung unit. Hindi po ito yung tama na magsasend ka doon sa email nila. Maling-mali po yan. Kung may gusto po kayong biling sasakyan para doon sa mga kababayan natin na bagong dating po dito sa Canada. Kasi marami pong nagme-message sa akin na bagong dating po dito ay magse-second hand car lang muna. Ang budget nila sa sasakyan nila is 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. And then para maiwasan nyo pong ma-scam, ang pinakang ginagawa ko po niya kapag bumibili ako ng sasakyan, kasi nakailang palit na nga po ako ng sasakyan, ay yung area lang po muna na pinakamalapit sa area ko. Ayoko po muna ng malayo kasi unang-una, pag pinuntahan ko, hindi ko nagustahan. Sayang yung gasolina, sayang yung
pamasahe, sayang yung pagpunta natin, sayang yung effort. So doon lang po muna sa area ko, yung mapupuntahan ko, magpasama ka muna sa isang kakilala mo, kaibigan, kasama sa bahay na may sasakyan. Puntahan nyo yung sasakyan, i-check mo, tapos para maiwasan talaga na walang problema, try mong patakbuhin. Kasi may mga seller akong na-encounter before, especially sa mga Indiano, ayaw nilang ipatesting. Obvious na obvious may problema, may itinatago po. Testing mo, itakbo mo, i-highway mo. Kung para masubukan mo talaga na walang problema yung sasakyan. Kapag tumanggi, ayaw ipatesting, gusto, okay pa startin mo lang. Iwasan nyo na, huwag nyo nang kunin. Dahil dun pa lang magtataka ka na bakit ayaw niyang ipatakbo kahit sa highway man lang or kahit dyan lang sa labas lang ng subdivision. At ang isa pang modus po ng ibang mga nakadil ko dito na sabi ko pupuntahan ko na. Pwede mo bang i-reserve, pupuntahan ko na ngayon para pagpunta ko dyan baka mamaya wala na, ang sagot po nila mag-down ka. Kasi marami ang nag-i-inquire. Pag down mo, wala na yung pera mo. Tapos, ibablock ka na, i-delete na kagad yung kanilang post ng sasakyan na nagustuhan mo. Kaya ang pinakamaganda, doon lang muna sa area na pwede mong mapuntahan yung sasakyan at makita. Kasi yung mga kababayan natin, alam ko, pagdating nyo dito, yung pera nyo, yung mga allowance niyo, for example, yung mga galing Taiwan, yun yung last salary nyo pa sa Taiwan, pagdating nyo dito, yun yung hawak-hawak nyo. Ay mahirap naman po may scam kayo dahil sa kagustuhan nyo lang na magkaroon kayo ng service kasi alam po naman natin na ang sasakyan dito is necessity. Yung iba, hirap mag-grocery. So yung iba talagang kahit na second hand ay umaatikha or bumibili ng segunda manong sasakyan para kahit paano may pang grocery sila. Tapos mai-scam lang kayo ng mga ganyang klaseng tao. So iwasan nyo lang po yung mga ganyan. Just make sure na kapag may kukunin kayong sasakyan nyo, mapupuntahan nyo, matetesting ninyo at yung tao mismo, yung seller, makakausap ninyo. Hindi po yung dadaan sa mga email, na i-email mo pa para makita yung sasakyan. Hindi po. Puntahan nyo po, personal, matesting, makita. At doon po kayo mismo magbabayaran sa harap ng insurance company kapag kayo nagbilihan ng sasakyan. So talagang laganap na guys dito yung iba't ibang klase ng scammer. Dito sa iba't ibang Filipino groups po, meron ding mga nagpo-post po dito na naghahanap ng palit Canadian dollar into peso. Halimbawa po kayo ay marami kayong peso sa Pilipinas and then naghahanap kayo dito ng kapalit na Canadian dollar dahil kailangan ninyo ng pera na Canadian dollar. Meron po ditong nangyayaring mga issues and problema na ang kadalasan natanggap na yung pera, yung Canadian dollar, hindi naman natanggap yung kapalit na peso. Kaya dapat kilalanin nyo po yung mga makakatransaksyon ninyo. Kung talagang maaari, iwasan nyo na lang makipagtransaksyon dahil yung iba po dito ay magkakaroon sila ng mga legit talaga yung profile. Okay naman po yung Facebook nila, yung account, pero ang nangyayari, binagla na lang silang binablock. Marami po ako nababasa ditong mga nagrereklamo na yun nga, nakipagpalit Canadian dollar into peso. Dumating daw dito si kababayan, wala daw siyang dalang Canadian dollar, pero meron daw siyang 200,000, 300,000 sa kanyang bank account sa Pilipinas. Ang nangyari po, ang ending, black ang nangyari. After makuha yung pera, hindi na nagparamdam. So may mga ganun po tayo nababasa dito sa iba't ibang group. At yung pong mga naghahanap din po ng marerentahan, yung mga paparating pa lang po dito, hanggat maaari, kilalanin nyo yung inyong padadala ng pera dahil meron din po dito na naghahanap ng mauupahan and then pakikitaan po kayo ng mga picture ng bahay dito na kung saan sasabihin sa inyo pagdating nyo dito, ito yung titirahan mo. Padadalan po kayo ng mga pictures, photos, and videos ng bahay na kung saan sabi ay dun daw kayo titira. Pero pagdating nyo naman po dito ay wala pala yung bahay na titirahan ninyo. Nangyari na po yan before at nasa news din po yan, nasa Omni News po yan. Yung mga student na darating po dito, naghahanap na ng marerentahan nilang bahay, nagpadala na sila ng pera, pero ang ending wala yung bahay na tutuluyan nila. Kaya maging mapagmasid kayo guys, mag-ingat lang po kayo at wag makikipag-transaction kung kani-kanino hanggat maaari kilala nyo yung tao. Kung may mga kaibigan kayo dito, doon lang po kayo makisuyo, magsabi po kayo. Kung maaari naman po at malapit kayo dito sa area ko, dito sa Abbotsford or dito sa Langley, sa Chiliwa, kung may sakaling kailangan nyo ng tulong ko at kayo magpapahanap ng bahay na mauupahan, pwede ko po kayong ipagtingin dito sa marketplace dito sa mga lugar na malapit sa akin. Kung yung inyo pong lugar na dadatnan dito sa Canada ay malapit po sa area ko para kahit papano may pagtingin-tingin ko po kayo ng bahay na inyong tutuluyan or rerentahan. So hanggang dito na lang guys, see you sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano may idea yung mga kababayan natin at maiwasan yung mga newcomers na maloko pagdating dito sa Canada. Hanggang sa muli, see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.